Hi Libra, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Libra, this is your second half of March Gabay Tarot reading from March 16 to 31, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Libra, ito po ay general reading. Libra, March 16 to 31, 2026. May new journey. Adventure, pwede din bakasyon po ito. Sabi din po na ready ka sa new journey na ito. Like handa kang i-embrace itong new journey na ito. Yan, na hindi siya labag sa loob kundi ready ka. So may travel, may ano dito, may kailangan kang puntahan. Yung kailangan talaga. Oo, na pwedeng biglaan din na lakad to. At okay, so new journey, magkakaroon po ng self-discovery or progress sa new journey na ito. At may nakita rin ako ditong change of position or status. Maraming kilos. So, prepare yourself na busy si Libra. Oo, maraming ginagawa yung nakikita ko dito. May nakita rin akong relocation. May nakita rin akong change of mind dito. At mode of transportation, may usapin tungkol sa car. Okay, may success, may na-achieve kayo, attainment, at may magandang mangyayari sa investment mo, Libra. Opo. At may nakita din akong naghihintay ka, you're hoping. Which is sinabi naman na may pag-asa. Naghihintay ka at may pag-asa. Tapos, may ginagawa ka dyan para sa future. At you're believing in a positive outcome. Na itong mga ginagawa mo, you are believing na magkakaroon siya ng positive outcome. And sinabi naman ng card dito na all is possible through faith. Yan. Okay. Kung ano man itong mga concern mo, challenges ba to, struggles ba to, obstacles ba to, kung ano man to na concern mo, maayos na po. Kailangan yung maging matatag. Matatag po. And magkakaroon siya ng stability at may pag-uusap tungkol sa long-lasting objective reach with effort and sacrifice. May usapin din tungkol sa hometown. Oh, okay. By the way, Libra, mag-ingat kayo sa ano ha,
sa magnanakaw or sa cheater. Na ano to eh, something or someone taken away. Ingat talaga. Pwede din po na may na-misplace kayo. So, ingatan yung mga mahalagang bagay dyan. At pwede din po wala yan, kundi sa isang tao na energy vampire na stealing your peace of mind. Like, ginugulo ka, sinisiraan ka, or kahit wala siyang ginagawa sa'yo. Like, andyan lang siya, tapos may mga ginagawa or mga salita na pwedeng hindi mo nagustuhan, na irita ka na sa kanya. Pwede. Nade-drain, kahit wala siyang ginagawa sa iyo, ayusin ko lang, kahit wala siyang ginagawa sa iyo, basta kung nandyan yung presence niya, nade-drain yung energy mo. Pero most likely, ginugulo ka nito eh. So, put limitation kung pwede po. Kasi nakikita ko dito na nade-drain talaga yung energy mo. Nang dahil sa kanyang presence, sa mga ginagawa, sa mga salita niya, yan. Kumbaga, toxicity. Huwag kayong mag-spend time sa kanya kung pwede po. May loss of connection ako nakikita dito. May nakita kong energy dito na isang young unmarried woman na pwedeng hindi kayo okay, like ginugulo ka niya, like hindi kayo nag-usap or hindi siya nagsasabi ng totoo sa iyo. Ano lang ha, energy to. Energy yung nakikita ko dito. Pwede din naman lalaki, kung sino man yan na concern mo. Pero mas may nakikita ako ditong energy na isang young unmarried woman. Yan. May tao ditong hindi nagsasabi ng totoo. At may sabi din ng card nyo na ingatan ang kaperahan. Like, may nakita kasi akong pwedeng nawala, nagkasta, kinuha, na damage or ninakaw. Diba kasi may sinabi kanina na may cheater, niloloko ka, may sabi din na magnanakaw. O pwedeng nanakawin niya yung pera mo. So kung hindi pa ito nangyari, kailangan ingatan ang iyong kaperahan. Monitor, control, and save. Okay. Pwede din po itong babae, na may babae dito na special woman sa'yo, na ito yung kausap mo. Okay? Ito yung kausap mo. Pwede ibang tao to ha. Oo, na kausap mo malapit sa'yo na isang babae na espesyal sa'yo, like malapit sa'yo, na pwedeng kausap mo siya ngayon regarding sa mga nangyari sa buhay mo. Like, nagbigay ito ng comfort, pwedeng sinusuportahan ka. Yan. May sabi dito na may family and emotional bonds. At pwede din na home base yung trabaho mo. And gusto mo
mag-staycation sa bahay, pwedeng nagawa mo na ito. Oo. Na gusto mo mag-staycation sa bahay kasi you felt calm, relaxed, and security pag nasa bahay kayo. At may nakita ko ditong bagong proyekto. Opo, bagong proyekto. And may nakita rin akong nag-uusap po kayo tungkol sa property. May nakita nga akong building dito. Pwedeng bahay or building, magpapatayo ba or yan yung pinag-usapan nyo. At may nakita rin ako ditong nakabenta ng bahay. At may nakita rin akong, sabi ko na to, yung family bonding. Opo. May transformation na magaganap. So, meaning to say, this is may na-end na hindi na kailangan sa new beginning. So, ending with new beginning. May nakita kong ganyan na tapos na at magkakaroon na ng new beginning, bagong simula, finalization, ending, pwedeng end of contract, or pwede din opportunity na hindi mo na kailangan. May nagpaalam, may dito na it's over, it's time to move on. May tumiwalag, umiwas, or nagkaroon ng space or separation, breakup. And most likely, nangyari na to. Itong mga sinasabi kanina, na sinabi ng card na forget the past and mag-focus kayo sa new direction na dumating sa inyong buhay. Okay, maaring may dito party, any kind of celebration. May nakita rin akong wedding, baby shower, kahit ano man tong celebration na ito, Libra ha. Nakikita ko dito na may joy, laughter, yan. May fulfillment sa pangarap, kaya nag-celebrate. Okay? So, may nakita rin akong recovery dito at may nanalo. Nanalo or yung fulfillment sa pangarap. Pwedeng may na-miss kang tao na lalaki po, older than 60 years old. Na pwedeng hindi na kayo nag-usap or nagkaroon ng loss of connection. Opo. At kanina pa to, dalawang card na mismo nagsabi na naalala mo yung nakaraan. Oo. Na sinabi naman dito na sa yung card na a situation that must be accepted, na kailangan ng acceptance at pag-let go para maka-move forward na at magkakaroon ng healing. Actually, gusto mo mapag-isa At may feeling talaga na abandonment, like hindi na kayo nag-usap, yan. And you're about to be surprised. May nakita ko ditong findings, recognition, na may ginagawa kayo dyan na minimal effort lang, pero ang ending pala nito is great outcome. Yan, hindi mo inasahan. Like, worried ka sa situation or condition ba ito, tapos ang ending, makakatanggap ka ng magandang balita. Oo, na a situation na nahihirapan or nabibigatan, tapos it will turn into great pala. Yan. So, hindi mo siya inaasahan na mangyayari. So, this is unexpected success. Yan. Ang ganda. So, claim po. This is prosperity. May prosperity dito. Prosperity is yours. And luck, L-U-C-K, raise in pay. And dito din po, increase in finances ang nakikita ko dito. Dalawang card po mismo nagsabi dito na may nanalo. Okay?
Energy, Libra, ngayong March 16 to 31, 2026. Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. At para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, energy. Nakikita ko dito may realization, awakening, may pagtanggap na nangyari, self-assessment. Andito din po yung ending with new beginning na lumabas kanina. Yung transformation, yes. Oo, kahit sa astrology, this is transformation eh. Nakikita ko naman dito na you have the power, like haharapin mo, buo ang loob mo, increase confidence. May parating na paghahatol or may pagbubunyag at may nakikita ko dito magsasorry sa iyo. And this is also means na accept and release your past. Kanina pa to ha. 3 card na nagsabi dito na accept and release your past para ma-enjoy mo yung next phase of your life. So, surrender, accept, release, and forgive. So, kanina pa yan sinasabi na lumabas dito sa tarot cards nyo. 3 cards na po mismo nagsabi niyan. Okay. Pwedeng hindi kayo nagkaunawaan sa isang tao na malapit sa iyo nang sinabi ng card dito na accept your mistakes as well sa person na ito. Kasi sinabi ng card kayong dalawa mismo nagkamali. So, you can successfully let the past go. At maaari din na magpakita yung taong malapit sa iyo dati na nagkaroon kayo ng loss of connection na may balak po siyang bumalik sa iyo para humingi ng tawad at mag-put ng closure. Kung mangyayari na ito, kung mangyayari na itong mag-ask siya ng sorry sa iyo, sabi ng yung card, seek forgiveness in order to move forward. So, mag-focus kayo ha. Kahit man sa career and money, mag-focus kayo sa pag-release sa nakaraan. Kasi kung hindi kayo, kung dala-dala mo tong past sa yung present, ito yung magkakos na may fear, doubt, hesitation. Yan. So, kailangan i-release talaga tong mga nangyari sa nakaraan at mag-move forward kayo into a new and more successful period. Sa career and money nyo, acknowledge for your success is coming. May financial growth akong nakikita dito. Claim. And, okay, may nakita kasi ako ditong nagmamadali para magkaroon ng relasyon at may nakita rin akong energy dito na relasyon na to ha, na pwedeng pinapressure. Like nagmamadali. Kung ano man tong pagmamadali na ito, kasi nakikita ko kasi yung pressure eh. So sabi ng card na huwag magmadali. Kumbaga, one step at a time, huwag niyong i-pressure yung sarili niyo or ang inyong connection. Okay? And, mabilis sumunod yung mga ginagawa mo dyan. Negosyo ba? Trabaho ba yan? Kasi nakikinig kasi yung intuition. Sa pagkikinig mo sa yung intuition, ito yung magdadala sa iyo patungo sa tagumpay. Yan. Tapos may exciting opportunity dito na bibigyan mo siya ng action.
Sa career and money nyo po, na may nakita ko ditong offer sa inyo na kailangan nyong umalis sa comfort zone. Ngayon, nakikita ko dito na may fear, doubt, hesitation. So, yan din yung sinabi ng cards mo dito from your energy na kailangan i-increase yung confidence nyo at magtiwala din sa inyong sarili. Diba sinabi kanina, ipagpatuloy nyo makinig sa inyong intuition. Tapos kung magkakaroon ka ng konkretong plano, mawawala tong fear, doubt, hesitation na nakikita ko dito. So, if you are willing, if you're willing na magkaroon ng growth sa inyong career and money, kailangan nyo mong lumabas sa comfort zone. If you're serious about your growth, then, yun nga, you have to step out from your comfort zone kung okay sa'yo. Okay? And kung nabibigatan ka, nahihirapan ka, ask a guide. Isurrender mo lahat yung worries mo kay God at ask ka ng divine assistance. Okay? So, make change. Huwag kang tumigil kung pwede po. Tumigil lang kung pagod po kayo. Make change. Kailangan kasi para kang nakatali or na you felt trapped kasi. Nagkaroon ng restriction. Oo, na kailangan palayain mo mismo yung sarili mo. Sabi ng yung card. Kasi kung willing kang magkaroon ng freedom at magkaroon ng tiwala sa inyong sarili, makakawala ka sa trap na ito. Yung restriction na nararamdaman mo. Okay? So, kailangan magkaroon ka ng willingness kung pwede po. Kasi nakikita ko talaga dito, isa o maraming alok o ideyang darating sa'yo na same pa rin yung sinasabi kanina, di ba? Busy kayo kanina. O dito din, busy. Lumabas sa inyong tarot card. So, exciting yung opportunities. Andito na naman. Oo, from here to here, exciting yung opportunities. Andito na din. And andito din po yung financial stability na magkakaroon ng abundance sa kaperahan mo ngayong second half of the month of March. Wow. So, plain po, ang ganda. Libra, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At huwag niyong kalimutan na panoorin niyo po yung weekly Gabay Tarot reading niyo. Andito lang po sa channel natin, hanapin niyo po. Okay, wow. Maraming nililigawan or maraming maniligaw. Na pumipili ka kasi dito kung sino yung may genuine na love sa'yo. Mag-ingat lang po sa sobrang pag-iisip kasi baka ang ending nito malilito ka na. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, ingat po kayo sa temptation. Malawak yung temptation ha. Minsan, inakala natin yung akala natin inspiration, temptation pala yun. So, mas piliin nyo po yung inner peace nyo kaysa sakit ng ulo. Kung pwede po. May nanganak, may nag-aalaga ng mga bata, family, yan. Nakikita ko dito yung pag-aaruga, may nag-aaruga, may nag-aalaga sa iyo ng isang mother figure or kayo po ito. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra. See you tomorrow. Maraming salamat po.